isang taong binreakan, lalaki man o babae, paano nyo masasabing hindi siya okay? Bukod sa malungkot, hindi makakain. Yes. Tandaan natin na in any breakup, meron kasing loss, no? May nawala. No? So, pag dumadaan ang isang individual sa any form of pagkawala, be it person or may nawalang opportunity, halimbawa, opportunity to build a family, to be with this person. So, maraming losses doon at dumadaan tayo sa tinatawag natin na grieving process. So, makikita natin yon yung proseso na yon sa individual based doon sa mga pinagdadaanan niya na emotions throughout the grieving process. Yung grieving meaning pagluluksa. Nagluluksa tayo because may nawala. Be it the person or yung relationship, breakdown of a marriage, for example, or yung partnership. So, may stages yun. Oo. So, number 1 doon is, baka mapansin natin denial. Parang hindi siya naniniwalang hiwalay na sila. Yan. Parang hindi pa na-absorb na totoo pala, no, nawala na. So, makikita natin, wala yan. Pag minsan napapansin natin sila sa denial phase, nagsustalk pa rin sila kasi there is that hope sa kanila na magkabalikan. So, pwedeng minomonitor nila ang social media. Titignan nila kung nasaan na, anong ginagawa. So, that's part of one first phase. And then the second is, dun pumapasok kayo yung anger. So, maaaring galit. Na parang hiniwalayan niya ako matapos sa lahat ng ginawa ko sa kanya. Ito, gaganti sa akin. Yan. Correct. Nandiyan ka pa rin ata. Hindi naman. Wala ako dyan. Wala ako dyan. So yung anger, mapapansin natin, irritable. Mabilis uminit ang ulo, hindi natin ma-explain, no? Parang kaaway niya. Lahat ng mga kasama niya sa bahay. Nega, pag nakakita ng magjowa, sasabihin, maghihiwalay din yung mga yan. Saan po kaya sila nagagalit, Dok? Pwedeng towards the person or pwedeng yung iba towards themselves. Kasi part doon is yung blaming. May mga doubts and questions sila na ano kayo nangyari, ano kayo possible, ibiniblame nila ang sarili nila na baka ito, hindi ko to nagawa or ito, nagkulang ako. Or yung person. Or kung halimbawa may iba pang kasangkot doon sa breakup Pag may na third yun. party. Doon, oo. So, maaaring towards others or themselves. And then, ang third phase naman is bargaining. Meaning, mapapansin natin sila during this phase na parang, sige, pwede bang magkabalikan kung gagawin ko ito? So, magbabargain. Yung Siguro parang kung gagawin ko to, pwede kami magkabalikan. So, may ganon. Parang siguro pag binilhan kita ng ganito, ganyan, babalikan ako. Or baka pag Yes. lumipat ako ng bahay, babalikan ako. Baka pag sumeksi ako, babalikan ganyan, ako. bargaining. Yes, O pagka correct. bumango ako, Oh, ganyan. but the bargaining ba, does it happen with yung kakausapin niya yung nakipag-break sa kanya or sa sarili lang niya? Maaring makakausap din niya kasi usually nga parang itong phases na to hindi naman siya linear na dapat ganito pagkakasunod-sunod. Pwede siyang bumalik ulit sa denial, pwede siyang jump no? So pwedeng bumalik sa denial tapos i-stalk niya tapos magsisend ng message na kung gagawin ko pa to may chance ba na magkabalikan tayo nga ganon. And then after ng bargaining is yung sad phase na. Makikita natin no medyo malungkot. So that's depression na phase na parang nafe-feel, dito nagsisink in na parang ay wala na talagang chance na magkabalikan. So dito nagsisink in na, so pwedeng they become isolated, ayaw lang lumabas ng kwarto, nahihirapan na sila matulog, pagkain nila, medyo walang ganang kumain or kain ng kain as a form of Parang stress eating. stress eating, ganyan. O kaya retail therapy. Yes. Yan, bibili ng kung ano-ano. Diba? Bibili ng mamahaling bag, bibili ng mga sapatos. Yes, Yan. pwede yun. And then, towards, nag-move on na sila, move forward towards acceptance part. Acceptance meaning, tanggap na nila na talagang wala ng chance na magkabalikan. And then, they start to engage in mga behaviors para punuan yung nawala. Kung ano man yung nawala. For example, nag-engage sila in sports, hobbies nila. Nagiging active sila. Parang Yes. inaayos nila yung sarili nila para sila ay talagang tuluyan na makamove on. Oo, Yes. parang inaayos nila ang buhay nila nang wala na Yes. yung partner nila. Okay. Oo. But again, hindi siya yung linear na dire-diretso kasi maaring kahit nag-accept na tayo, bumabalik-balik na naman tayo doon sa baka pwede pa. Baka pwede pa, Oo, umaasa pa na babalikan umaasa sila. pa. What if yung lalaki mismo, yung nakipag-break, nakamove on na yung babae, biglang nakita niya, uy, sumeksi, gumanda, balikan ko kaya ito. Magbabalik kaya sa first and second phase yung girl? Depende na yon kung sa
case-to-case basis na. Nasa Oo. situation ng girl. Kasi maaring during that process kasi may growth na eh. May ano na, no? Yung sense na parang alam na nila kung ano kaya pwedeng improve on sa next relationship nila. Ano kaya ang mga strengths nila na nakatulong sa kanilang pag-move forward. Ano ang mga not so good characteristics nila. Then pwede nila yun i-change for the better. So, maaaring nag-grow na sila individually, separately. Natuto rin dun sa relasyon. Is it advisable para sa taong hindi pa nakaka-move on na mag-download ng mga dating apps at doon makipagkilala kung kani-kanino? Kung hindi pa talaga totally nakapag-heal and move on, mas maganda tayo muna. Be careful also sa ating mga decisions about mga dating apps. Maaring makatulong siya in a way for socialization. Yung socialization, meaning kailangan kasi yan na isang individual na as human beings, kailangan natin to feel na meron tayong mga friends, support system, support group. But make sure natin na pag tayo ay emotional, careful din tayo sa ating mga decisions. Kasi sometimes, nawawala yung logical part, yung thinking brain natin, at mas nagiging emotional tayo and mas nagiging yung parang may tayo kaagad impulsive sa ating mga decisions. So careful also. Careful din. So, Doc, gaano po ba katagal yung proseso na yun? Yung pinagdadaanan mo yung proseso ng pag-grieve para sa mga tao? Sa books and literature, wala talaga. Wala siyang definite period. Wala. Iba-iba siya. Case-to-case basis siya. But ang studies have shown na kung hindi pa ganun katagal ang relationship. For example, isang factor yun. Halimbawa, iba ang proseso siguro kung mag-boyfriend or mag-partner versus kung mag-asawa na. So, depende Iba yun din eh. siya. Kasi pag mag-asawaan talaga nagsumpaan na kayo sa simbahan Yes, mas oo. masakit yun. Oo. Correct. So, mag-iiba siya. Wala talaga siyang definite period. Ang sabi nila from literature, mga surveys, the informal surveys, usually may adjustment phase na tinatawag. Adjustment period, usually 3 months to 6 months para makapag-adjust ng isang individual doon sa separation. But, kung medyo malalim na ang pinagsamahan, like married couples, mas matagal, years. It may take years. Okay.